Maaga pa lang ay abala na ang isang babae sa pagwawalis ng tuyong dahon sa hardin ng isang lumang mansyon. Suot niya ang isang simpleng duster na kupas na sa tagal at nakatali ang buhok gamit ang piraso ng basahan. Tahimik lang ang paligid, tanging lagaslas ng walis tingting at huni ng ibon ang maririnig. Sa labas ng gate, pumarada ang isang itim na van. Mula rito ay bumaba ang 4 na kabataang magagarang manamit, mga branded na damit, mamahaling sapatos, at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Kasama nila ang isang ahenteng magtuturo sa kanila ng property na ibinebenta. Isa ito sa pinakamatandang mansyon sa lugar, kaya interesado ang grupo na tingnan ito. Hindi dahil bibili, kundi dahil gusto lang nilang magpasikat sa social media. Habang papasok sila sa loob ng gate, agad nilang napansin ang babaeng nagwawalis. "Uy guys, may maid pala dito," sabi ng isa sabay tawa. Ang isa pang lalaki, si Miko, tumigil sandali at pinagmasdan ang babae. Ang weird, ang linis ng bahay, pero parang siya lang mag-isa dito. Tumawa naman si Trina, ang pinakabasto sa grupo. Malamang siya yung tagalinis, nakakatawa, parang katulong ng lumang teleserye, ang outdated ng itsura. Napahagalpak sila sa tawanan habang dumaraan sa harap ng babae. Hindi naman ito kumibo. Nakayuko lang siya, patuloy sa pagwawalis, tila ba walang naririnig. Habang papalapit sila sa pintuan, sinabihan ni Trina ang babae, "Ate, pakibuhat na tong paper bag ko, baka madumihan ang sapatos ko." Inabot ng babae ang paper bag ng walang reklamo. Ngunit nang makita ni Trinang mabigat, pinagtawanan niya ito. "Ay, sorry ha, hindi ko alam na mahina ka pala." Nagtinginan ang mga kasama niya, halatang aliw sa ginawang pambabastos. "Ang arte mo naman, Trina," mahinang sabi ni Lien, ang isa sa kanila. Maid lang naman yan, bakit ka naaawa?" Sagot ni Trina sabay irap. Mula sa bintanang mansyon, may isang lalaking nakamasid. Matanda na ito, nakasuot ng maayos na polo at salamin. Tahimik niyang pinanood ang grupo habang tinitingnan ang babae sa hardin. Kita sa mukha ng matanda ang pagpipigil, may ngiti ng pag-unawa, ngunit may bahid ng awa. Samantala, ang ahente ay nagmamadaling magbukas ng pinto, halatang nag-aalala na baka marinig ng may-ari ang maingay na grupo. "Ma'am, sir, pasok po tayo. Huwag na nating istorbohin si ate. Baka may ginagawa pa siya." Pero bago sila pumasok, nilingon pa ni Trina ang babae at sinabing, "Pakilinis yung beranda ha, puro alikabok." Sabay tawa. Pagkapasok nila, halos manghang-mangha ang lahat sa loob ng mansyon. Malalaki ang painting sa dingding, mamahaling kurtina at antigong chandelier. "Grabe ang sosyal, hindi ko akalaing ganito ka-luxurious sa loob," sabi ni Miko. "Perfecto sa content natin," dagdag ni Trina, sabay kuha ng cellphone. Habang nagvi-video sila, tinanong ni Lian ang ahente, "Sino po ba ang may-ari nito? Ang yaman naman." Napangiti lang ang ahente at sumagot, "Ay, confidential po ma'am. Basta isa pong kilalang pamilya rito sa probinsya." Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the canceled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. Ngunit nang makita ni Trina na mabigat, pinagtawanan niya ito. "Ay, sorry ha, hindi ko alam na mahina ka pala." Nagtinginan ang mga kasama niya, halatang aliw sa ginawang pambabastos. "Ang arte mo naman, Trina," mahinang sabi ni Lian, ang isa sa kanila. "Maid lang naman yan, bakit ka naaawa?" Sagot ni Trina sabay irap. Mula sa bintana ng mansyon, may isang lalaking nakamasid. Matanda na ito, nakasuot ng maayos na polo at salamin. Tahimik niyang pinanood
ang grupo habang tinitingnan ang babae sa hardin. Kita sa mukha ng matanda ang pagpipigil. May ngiti ng pag-unawa, ngunit may bahid ng awa. Samantala, ang ahente ay nagmamadaling magbukas ng pinto, halatang nag-aalala na baka marinig ng may-ari ang maingay na grupo. "Ma'am, sir, pasok po tayo. Huwag na nating istorbuhin si ate, baka may ginagawa pa siya." Pero bago sila pumasok, nilingon pa ni Trina ang babae at sinabing, "Pakilinis yung veranda ha, puro alikabok." Sabay tawa. Pagkapasok nila, halos manghang-mangha ang lahat sa loob ng mansyon. Malalaki ang painting sa dingding, mamahaling kurtina at antigong chandelier. "Grabe ang sosyal. Hindi ko akalaing ganito ka-luxurious sa loob," sabi ni Miko. "Perfect to sa content natin." Dagdag ni Trina sabay kuha ng cellphone. Habang nagvi-video sila, tinanong ni Lian ang ahente, "Sino po ba ang may-ari nito? Ang yaman naman." Napangiti lang ang ahente at sumagot, "Ay, confidential po ma'am. Basta isa pong kilalang pamilya rito sa probinsya." Habang umaakyat sila sa hagdan, biglang sumigaw si Trina, "Oh my God! May alikabok pa dito sa gilid." Sabay lingon sa labas kung nasaan ang babae. "Anong klaseng maid yun? Hindi marunong maglinis ng maayos. Kung ako may-ari nito, matagal ko na siyang tinanggal." Nagtawanan ang grupo. Pero si Miko, tahimik lang. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman nang titigan niya kanina ang babae. Parang hindi ito ordinaryo. Parang may dignidad sa kabila ng pagiging simple. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang tour. Lumabas silang lahat muli sa hardin. Nandoon pa rin ang babae. Ngayon ay nagdidilig ng mga halaman. "Uy, nagtatrabaho pa rin. Siguro takot sa amo," biro ni Trina. Lumapit pa siya at sinabing, "Ate, may tanong ako, matagal ka na bang maid dito?" Habang umaakyat sila sa hagdan, biglang sumigaw si Trina, "Oh my God! May alikabok pa dito sa gilid." Sabay lingon sa labas kung nasaan ang babae. "Anong klaseng maid yon? Hindi marunong maglinis ng maayos. Kung ako may-ari nito, matagal ko na siyang tinanggal." Nagtawanan ang grupo. Pero si Miko, tahimik lang. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman nang titigan niya kanina ang babae. Parang hindi ito ordinaryo. Parang may dignidad sa kabila ng pagiging simple. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang tour. Lumabas silang lahat muli sa hardin. Nandoon pa rin ang babae, ngayon ay nagdidilig ng mga halaman. "Uy, nagtatrabaho pa rin. Siguro takot sa amo," biro ni Trina. Lumapit pa siya at sinabing, "Ate, may tanong ako. Matagal ka na bang maid dito?" Napalingon ang babae. Marahang ngumiti. "Matagal-tagal na rin po," sagot niya ng mahinahon. "Siguro mabait yung amo mo, no?" tanong ni Lian. "Oo, mabait naman po," sagot ng babae, sabay baling muli sa mga halaman. "Mabait daw, pero alikabok pa rin sa hagdan," singit ni Trina na may halakhak. "Trina, tama na," bulong ni Miko. "Huwag mong bastusin, baka may makarinig." Pero umirap lang ito. "Ang OA mo. Maid lang naman yan." Tumalikod si Miko at tahimik na umalis papunta sa van. Bago sumunod si Lian, tinanaw pa niya sandali ang babae na tila walang nararamdaman kahit tinatawanan. Sa loob ng kanyang isip, may kakaibang respeto siyang naramdaman para dito. Hindi dahil sa awang naramdaman niya, kundi dahil sa tahimik nitong pagtitimpi. Napalingon ang babae, marahang ngumiti. "Matagal-tagal na rin po," sagot niya ng mahinahon. "Siguro mabait yung amo mo, no?" tanong ni Lian. "Oo, mabait naman po," sagot ng babae, sabay baling muli sa mga halaman. "Mabait daw, pero alikabok pa rin sa hagdan," singit ni Trina na may halakhak. "Trina, tama na," bulong ni Miko. "Huwag mong bastusin, baka may makarinig." Pero umirap lang ito. "Ang OA mo, maid lang naman yan." Tumalikod si Miko at tahimik na umalis papunta sa van. Bago sumunod si Lian, tinanaw pa niya sandali ang babae na tila walang nararamdaman kahit tinatawanan. Habang paalis ang van,
Muling tumingin ang babae sa gate. Walang bahid ng galit sa kanyang mukha, ngunit sa mga mata niya ay may lalim na hindi maipaliwanag. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, marahang isinara ng matandang lalaki ang pinto at nagsabing, "Ma'am, gusto niyo po bang ipatigil ko yung ahente?" Bastos yung mga bata. Napangiti lang siya. "Hindi na, Mang Dolfo. Hayaan mo sila. Minsan, mas mabuti nang kilalanin mo muna kung sino ang walang respeto bago mo ipakilala kung sino ka." Umupo siya sa antigong upuan sa sala, tinanggal ang basahang nakatali sa buhok at lumitaw ang mahaba at maayos niyang buhok na tila likidong itim sa liwanag. "Ma'am Celestina, sigurado po ba kayo?" tanong ni Mang Dolfo. Tumango siya. "Oo, Mang Dolfo. Babalik pa yung mga yun bukas. Hindi nila alam." Habang paalis ang van, muling tumingin ang babae sa gate. Walang bahid ng galit sa kanyang mukha, ngunit sa mga mata niya ay may lalim na hindi maipaliwanag. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, marahang isinara ng matandang lalaki ang pinto at nagsabing, "Ma'am, gusto niyo po bang ipatigil ko yung ahente? Bastos yung mga bata." Napangiti lang siya. "Hindi na, Mang Dolfo. Hayaan mo sila. Minsan, mas mabuti nang kilalanin mo muna kung sino ang walang respeto bago mo ipakilala kung sino ka." Umupo siya sa antigong upuan sa sala, tinanggal ang basahang nakatali sa buhok at lumitaw ang mahaba at maayos niyang buhok na tila likidong itim sa liwanag. "Ma'am Celestina, sigurado po ba kayo?" tanong ni Mang Dolfo. Tumango siya. "Oo, Mang Dolfo, babalik pa yung mga yun bukas. Hindi nila alam." Muling tumingin siya sa labas ng bintana kung saan may ilang tuyong dahon pa ring nahuhulog. Minsan ang tunay na mayaman marunong magpakumbaba at ang mahirap kapag mayabang mas nakakaawa. Sa gabing iyon, tahimik na lumubog ang araw sa lumang mansyon, kasabay ng isang leksyon na magsisimula pa lamang ipakita sa mga taong walang respeto sa kapwa. Kinabukasan ay bumalik ang grupo sa mansyon, dala ang kumpiyansa at yabang na tila walang nangyari kahapon. Nakasakay sila sa parehong van, mas maingay pa kaysa dati habang ang ahente ay halatang kinakabahan. "Sigurado po ba kayong gusto niyong bumalik? Medyo busy yata ang may-ari ngayon." Mahinang sabi nito, pero si Trina ay nagkibit balikat lang. "Ano ka ba? Gusto lang naming makita ulit yung loob. Malay mo, bilihin namin." Muling tumingin siya sa labas ng bintana kung saan may ilang tuyong dahon pa ring nahuhulog. Minsan, ang tunay na mayaman marunong magpakumbaba. At ang mahirap kapag mayabang, mas nakakaawa. Sa gabing iyon, tahimik na lumubog ang araw sa lumang mansyon, kasabay ng isang leksyon na magsisimula pa lamang ipakita sa mga taong walang respeto sa kapwa. Kinabukasan ay bumalik ang grupo sa mansyon, dala ang kumpiyansa at yabang na tila walang nangyari kahapon. Nakasakay sila sa parehong van, mas maingay pa kaysa dati, habang ang ahente ay halatang kinakabahan. "Sigurado po ba kayong gusto niyong bumalik?" "Medyo busy." "Marunong ma bang kumita, kuya?" Sabay tawa. Si Miko ay tahimik lang sa likod, tila may iniisip. Hindi niya maalis sa isip ang babae kahapon. Ang mga mata nitong kalmado, parang may lalim na hindi niya maipaliwanag. Pagdating nila sa gate, nandoon pa rin ang babaeng nagwawalis. Pareho pa rin ang suot, yung kupas na duster at may basahan pa ring nakatali sa buhok. "Ayan na naman si Ate Walis," sabi ni Bianca na sabay halafhak. "Hindi pa rin natapos ang trabaho. Grabe ang bagal. Kung ako amo niya, tatanggalin ko na yan." Natawa si Trina at Lian, pero si Miko ay napailing. "Hindi niyo ba napapansin kahit anong sabihin niyo, hindi siya pumapatol?" tanong niya. Ano ngayon?" sagot ni Trina. "Baka tahimik lang talaga o baka sanay ng utusan." Habang naglalakad sila papasok, hindi man lang sila pinansin ng babae. Sa halip, patuloy lang ito sa pagwawalis ng mga dahon na nahulog sa daan. Ang kilos niya ay maayos, parang may ritual sa bawat galaw. Halos hindi nila alam na may nakatayo sa pintuan ng mansyon. Isang babae sa elegante at simpleng kulay abong bestida. May suot na salamin at may tindig na parang sanay mag-utos. Nang mapansin ng ahente,
agad itong nagpakumbaba. Ma'am, good morning po. Sila po yung tumingin kahapon. Gusto lang daw po nilang makita ulit. Mumiti ang babae at lumapit. Ah, sila pala. Sige, pumasok kayo. Napahinto ang grupo. May kakaiba sa boses ng babae. Malambing pero matatag. Hindi nila agad nakilala. Si Trina pa ang unang nagsalita. Ikaw pala yung sekretary kahapon? Wala bang may-ari dito? Oo, busy pa rin? Sandaling natahimik ang paligid. Ang babae ay ngumiti lang. Ang may-ari? Wala siya ngayon. Pero ako muna ang kakausap sa inyo. Sabay kumpas ng kamay na para bang sanay mag-utos sa mga tao sa paligid. Tara, upo muna kayo. I'll have someone bring refreshments. Habang naglalakad sila papunta sa sala, tahimik si Miko. Nararamdaman niyang pamilyar ang boses ng babae, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig. Umupo sila sa mahabang upuan, habang ang babae ay inayos ang ilang papel sa mesa. Ako si Ma'am Celestina, wika niya. Pinamamahalaan ko ang property na ito. Napatingin ang lahat, parang mabiglang tensyon sa hangin. Pero hindi nila maipaliwanag kung bakit. So kayo yung interested buyers? Tanong niya. Hindi naman po sure, ma'am. Gusto lang po naming makita ulit. Ang ganda kasi ng bahay, sagot ng ahente. Lalo na sa video, sabat ni Trina. Perfect for content, alam niyo yon? Tumingin lang si Celestina sa kanya. Mumiti ng bahagya at tumango. Ah, social media content, I see. Tiningnan niya isa-isa ang grupo, ang mga kilos, ang mga tingin, at ang mga ngiti na may halong yabang. Well, sabi niya sa kalmadong tono, bago kayo man ikot ulit. Baka gusto niyong magkwentuhan muna ng kaunti tungkol sa bahay. May kasaysayan kasi ito. Tumango si Miko, halatang interesado. Anong klase pong kasaysayan? Tanong niya. Ang bahay na ito, sagot ni Celestina, ay itinayo ng isang pamilya na naniniwala sa kababaang loob. Habang naglalakad sila papasok, hindi man lang sila pinansin ng babae. Sa halip patuloy lang ito sa pagwawalis ng mga dahon na nahulog sa daan. Ang kilos niya ay maayos, parang may ritual sa bawat galaw. Halos hindi nila alam na may nakatayo sa pintuan ng mansyon. Isang babae sa elegante at simpleng kulay abong bestida, may suot na salamin at may tindig na parang sanay mag-utos. Nang mapansin ng ahente, agad itong nagpakumbaba. Ma'am, good morning po. Sila po yung tumingin kahapon. Gusto lang daw po nilang makita ulit. Ngumiti ang babae at lumapit. Ah, sila pala. Sige, pumasok kayo. Napahinto ang grupo. May kakaiba sa boses ng babae. Malambing pero matatag. Hindi nila agad nakilala. Si Trina pa ang unang nagsalita. Ah, ikaw pala yung sekretarya kahapon? Wala bang may-ari dito? Kahit mayaman sila, hindi nila kailanman pinaramdam sa iba na mababa sila. Kaya lahat ng trabahador nila, itinuturing nilang pamilya. Tahimik ang lahat, pero si Trina, imbes maantig, ay ngumiti ng mapanukso. Ngayon, nasaan na yung pamilya? Iniwan na siguro ng amo yung mga maid dito. Halos marinig ang buntong hininga ni Miko. Trina naman, respeto naman konti. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang hardinero kahapon, dala ang tray ng kape at tinapay. Nilapag niya yon ng maayos, pero agad siyang pinuna ni Bianca. Kuya, masyadong mainit yung kape ah. Baka matapon sa akin. Hindi ba kayo tinuturuan dito ng maayos? Tahimik lang ang hardinero, ngunit halatang nasasaktan. Si Celestina ay nanailing kalmado. Pinagmamasdan lang ang bawat kilos nila. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya at sinabing, sige, maglibot muna kayo. Pero ingatan nyo ang mga gamit, ha? Lahat yan may halaga. Umikot ang grupo, nagkukunwaring interesado sa mga painting at antigong kagamitan. Si Trina ay kumuha pa ng litrato sa harap ng malaking portrait ng isang babae na kahawig ni Celestina, pero mas bata.
Ang ganda nito, sabi ni Lian. Oo nga, parang siya yung dating may-ari, sagot ni Miko. Ngunit bago pa mapasagot si Celestina, nagsalita si Trina. Baka lola niya o baka yung maid na laging kasama ng pamilya. Sa sandaling iyon, parang humaba ang katahimikan. Celestina ay lumapit sa portrait, tiningnan ito ng sandali bago lumingon sa kanila. Tama ka, Anya, kasama siya sa pamilya. O busy pa rin? Sandaling natahimik ang paligid. Ang babae ay ngumiti lang. Ang may-ari? Wala siya ngayon, pero ako muna ang kakausap sa inyo. Sabay kumpas ng kamay na para bang sanay mag-utos sa mga tao sa paligid. Tara, upo muna kayo. I'll have someone bring refreshments. Habang naglalakad sila papunta sa sala, tahimik si Miko. Nararamdaman niyang pamilyar ang boses ng babae, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig. Umupo sila sa mahabang upuan habang ang babae ay inayos ang ilang papel sa mesa. Ako si Ma'am Celestina, wika niya. Pinamamahalaan ko ang property na ito. Napatingin ang lahat. Parang may biglang tensyon sa hangin, pero hindi nila maipaliwanag kung bakit. So kayo yung interested buyers? Tanong niya. Hindi naman po sure, ma'am. Gusto lang po naming makita ulit. Ang ganda kasi ng bahay, sagot ng ahente. Lalo na sa video, sabat ni Trina. Perfect for content, alam niyo yon? Tumingin lang si Celestina sa kanya, mumipi ng bahagya at tumango. Social media content, I see. Tiningnan niya isa-isa ang grupo. Ang mga kilos, ang mga tingin, at ang mga ngiti na may halong yabang. Well, sabi niya sa kalmadong tono, bago kayo mag-ikot ulit, baka gusto niyong magkwentuhan muna ng kaunti tungkol sa bahay. May kasaysayan kasi ipo. Tumango si Miko, halatang interesado. Anong klase pong kasaysayan? Tanong niya. Ang bahay na ito, sagot ni Celestina, ay itinayo ng isang pamilya na naniniwala sa kababaang loob. May misteryosong lambing sa tono, ngunit may halong bigat. Hindi alam ng mga bisita kung bakit tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Si Trina ay napatahimik sandali at si Miko ay lalong kinabahan. May kakaiba talaga sa babaeng to, bulong niya sa sarili. Habang papalabas sila, muling nakita nila ang babaeng nagwawalis. Ayun na naman si ate, sabi ni Bianca, hindi pa rin tapos. Ngunit bago sila makasakay sa van, napansin ni Trina na si Celestina ay lumapit dito at inabot ang kamay ng babae na parang magkaibigan. Ang weird, bulong niya. Bakit parang magkasundo sila? Hindi na sumagot ang iba, pero sa loob ng mansyon, may mga matang nakamasid. At sa katahimikan ng hapon, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang leksyon na magpapahiya sa mga mapagmataas na bisita. Kahit mayaman sila, hindi nila kailanman pinaramdam sa iba na mababa sila. Kaya lahat ng trabahador nila, itinuturing nilang pamilya. Tahimik ang lahat. Pero si Trina, imbes maantig, ay ngumiti ng mapanukso. Ngayon, nasaan na yang pamilya? Iniwan na siguro ng amo yung mga maid dito. Halos marinig ang buntong hininga ni Miko. Trina naman, respeto namang konti. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang hardinero kahapon, dala ang tray ng kape at tinapay. Nilapag niya iyon ng maayos, pero agad siyang pinuna ni Bianca. Kuya, masyadong mainit yang kape ah. Baka matapon sa akin. Hindi ba kayo tinuturuan dito ng maayos? Tahimik lang ang hardinero, ngunit halatang nasasaktan. Si Celestina ay nanatiling kalmado. Pinagmamasdan lang ang bawat kilos nila. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya at sinabing, "Sige, maglibot muna kayo. Pero ingatan niyo ang mga gamit ha? Lahat yan may halaga." Umikot ang grupo, nagkukunwaring interesado sa mga painting at antigong kagamitan.
Si Trina ay kumuha pa ng litrato sa harap ng malaking portrait ng isang babae na kahawig ni Celestina, pero mas bata. Ang ganda nito, sabi ni Lian. Oo nga, parang siya yung dating may-ari, sagot ni Miko. Ngunit bago pa makasagot si Celestina, nagsalita si Trina. Baka lola niya o baka yung maid na laging kasama ng pamilya. Sa sandaling iyon, parang humaba ang katahimikan. Si Celestina ay lumapit sa portrait. Tiningnan ito ng sandali bago lumingon sa kanila. Tama ka, aniya, kasama siya sa pamilya. Pag-alis ng mga bisita, muling bumalik sa katahimikan ang mansyon. Si Celestina ay umupo sa veranda, may hawak na tasa ng kape at marahang tumingin sa hardin kung saan abala pa rin ang babaeng nagwawalis. Sa mahinang tinig ay sinabi niya, Salamat, Cora. Alam kong mahirap magtimpi kanina. Napangiti ang babae. Wala iyon, ma'am. Sanay na po akong maliitin ng mga kagaya nila. Tumayo si Celestina, lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong manahimik palagi. Darating din ang panahon na sila mismo ang matututo ng leksyon. Tumango si Cora at nagpatuloy sa ginagawa. Sa kabila ng pagiging simpleng tagapaglinis sa mata ng iba, may kakaibang dignidad sa kanyang mga kilos. Parang may alam siyang hindi dapat mabunyag sa ngayon. May misteryosong lambing sa tono, ngunit may halong bigat. Hindi alam ng mga bisita kung bakit tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Si Trina ay napatahimik sandali. At si Miko ay lalong kinabahan. May kakaiba talaga sa babaeng to, bulong niya sa sarili. Habang papalabas sila, muling nakita nila ang babaeng nagwawalis. Ayun na naman si ate, sabi ni Bianca. Hindi pa rin tapos. Ngunit bago sila makasakay sa van, napansin ni Trina na si Celestina ay lumapit dito at inabot ang kamay ng babae na parang magkaibigan. Ang weird, bulong niya. Bakit parang magkasundo sila? Hindi na sumagot ang iba, pero sa loob ng mansyon may mga matang nakamasid at sa katahimikan ng hapon, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang leksyon na nagpapahiya sa mga mapagmataas na bisita. Pag-alis ng mga bisita, muling bumalik sa katahimikan ang mansyon. Si Celestina ay umupo sa veranda, may hawak na tasa ng kape at marahang tumingin sa hardin, kung saan abala pa rin ang babaeng nagwawalis. Sa mahinang tinig ay sinabi niya, Salamat, Cora. Alam kong mahirap magtimpi kanina. Napangiti ang babae. Wala iyon, ma'am. Sanay na po akong maliitin ng mga kagaya nila. Tumayo si Celestina, lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong manahimik palagi. Darating din ang panahon na sila mismo ang matututo ng leksyon. Tumango si Cora at nagpatuloy sa ginagawa. Sa kabila ng pagiging simpleng tagapaglinis sa mata ng iba, may kakaibang dignidad sa kanyang mga kilos. Parang may alam siyang hindi dapat mabunyag sa ngayon. Habang abala sa loob si Celestina, dumating si Mang Dolfo, ang matandang katiwala. Ma'am, mukhang babalik pa po yung mga kabataang yun. Narinig kong may plano silang bumalik, dala daw ang ibang kaibigan. Gusto raw nilang gumawa ng video dito, sabi nung ahente. Napabuntong hininga si Celestina. Hayaan mo sila, Mang Dolfo. Minsan kailangan mo lang silang hayaang ipakita kung panong klaseng tao talaga sila bago mo ipakita kung sino ka. Samantala, sa kabilang banda ng bayan, abala naman ang grupo ni Trina sa panibagong plano. Guys, pagbalik natin bukas, magdala tayo ng ring light at camera. Ang ganda ng mansyon, sayang kung di natin magamit. Magpretend tayong bibili, tapos vlog natin yung maid na laging nagwawanis. Ang aliw nun sa TikTok, sabi ni Trina habang natatawa. Tumawa rin si Bianca at sumang-ayon. Oo nga, ang tigas ng mukha ng maid na yon. Parang hindi nahihiya kahit pinagtritripan natin. Si Miko naman ay napailing. Hindi ba kayo nahiya? Baka mapahamak pa kayo. Hindi nyo kilala ang mga tao doon. Ngunit sinagot lang siya ni Trina ng ngiti.
Relax ka lang, Miko. Alam mo naman na ginagawa lang natin to for fun. Kinagabihan habang naglalakad si Celestina sa hallway ng mansyon, napatingin siya sa lumang larawan sa dingding. Larawan ng isang pamilyang nakatayo sa parehong hardin. Sa gitna ng larawan ay isang batang babae, nakangiti at may hawak na walis tingting. Siya iyon, si Celestina noong bata pa. Sa isip niya bumulong ang alaala ng kanyang ina. Anak, ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto o bahay. Nasusukat ito sa kung paano mo tinatrato ang mga taong walang kaya. Napapikit siya at ngumiti. Sana matututunan nila yon, bulong niya. Kinabukasan, maagang nagbalik ang grupo. Kasama nila ngayon ang dalawang bagong kaibigan na halatang sabik sa lakad. Bitbit nila ang kamera at mga props at walang pakialam kung istorbo sila sa paligid. Perfecto, mga bes. Magandang backdrop yung lumang mansion na yan. Sabi ni Trina. Pagbaba pa lang nila ng van, ay agad nilang nakita si Cora. Nakayuko habang nagwawalis sa tabi ng beat. O ayan na naman si Ate Wales. Sigaw ni Bianca. Ate, smile ka naman. Vlog namin to. Sabay itinutok ang kamera kay Cora. Nagulat si Cora pero hindi siya nagpahayag ng galit. Pasensya na po, wag niyo po akong kunan. Hindi po ako komportable, mahinahon niyang sabi. Pero imbes huminto, lalo silang nagtawanan. Wow, may attitude si Ate Maid? Sabi ni Trina, sabay tawa. O sige, sabihin mo nga sa amin, magkano sahod mo rito? Baka naman mayaman ka, no? Umalingaw-ngaw ang halakakan sa paligid habang si Miko ay tahimik lang sa tabi. Trina, tama na, bulong niya. Hindi maganda yan. Ngunit hindi siya pinakinggan. Habang nagpapatuloy ang tawanan, lumabas mula sa pinto si Celestina. Nakasuot ng simpleng dress, walang makeup pero elegante pa rin. May problema ba? Tanong niya. Kalmado pero mabigat ang tono. Agad na nagkunwaring maayos ang grupo. Wala po, ma'am. Nagjo-joke lang kami kay Ate Maid. Ang kulit kasi ayaw magpa-video. Mumiti si Celestina, ngunit malamig. Ganoon ba? Pero siguro dapat respetuhin niyo rin kung ayaw niyang makunan. Baka naman hindi siya komportable sa ganyan. Napalunok si Trina. Pero hindi nagpakita ng pagsisisi. Pasensya na po, ma'am. Di naman namin sinasadya. Sa loob ng mansyon, habang pinapakita muli ng ahente ang mga silid, palihim na nagbubulungan ang grupo. Grabe, parang galit yung babae kanina. Baka mamaya totoo nga yung kwento ni Miko na hindi ordinaryo yung may-ari. Sus, sagot ni Trina. Kung totoo yon, bakit siya nakikihalubilo sa mga maid? Parang kaswal lang siyang makipag-usap, walang class. Napailing si Lian. Hindi mo alam, baka mas may class pa siya sa'yo. Nagtawanan sila, pero may halong kaba. Pagkatapos ng tour, lumapit si Celestina sa kanila. Bago kayo umalis, gusto kong magpasalamat sa oras nyo. Pero sana, kung bumalik man kayo, iwasan nyo na ang pag-video sa mga nagtatrabaho dito. Hindi sila palabas para sa content nyo. Tumango si Miko bilang paggalang, pero ang iba ay hindi pa rin nakikinig. Paglabas nila, muling nakita ni Trina si Cora at sinabing, O ayan, ate, kita mo yung amo mo, pinagtanggol ka. Ang swerte mo naman, pero sana matuto ka ring ngumiti minsan. Baka di ka na mukhang kawawa. Ngumiti lang si Cora. Ngunit ang ngiing iyon ay hindi pangkaraniwan, may halong awa. Salamat po, ma'am. Sana po kayo rin matutong ngumiti sa mga taong hindi ninyo kilala. Hindi alam ni Trina kung bakit tila pinamaan siya sa simpleng sagot na iyon. Habang palayo ang van, tahimik siya sa kanyang upuan, pero hindi niya maiwasang maramdaman na parang may mali sa kanya. Hindi niya alam, pero sa loob ng mansyon, si Celestina ay nakatingin sa bintana. Tahimik na nagsabing, hindi pa ito ang huli. Minsan ang leksyon ay dumarating sa paraang hindi nila inaasahan. Kinabukasan, tahimik ang paligid ng mansyon. Ang mga ibon ay nagliliparan sa hardin at ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga puno.
Nakaupo si Celestina sa veranda, nakatingin sa mga bulaklak habang nagkakape. Sa tabi niya ay si Mang Dolfo, bit-bit ang ilang papeles. Ma'am, dumating po yung ahente. Kasama raw ulit yung mga bisita. Sabi nila, final viewing na raw po. Napangiti si Celestina, pero hindi ito yung ngiting masaya. Sila na naman pala. Mabuti, handa na ba ang conference room? Tumango si Mang Dolfo. Handa na po ma'am. Gaya ng utos ninyo, inayos na rin namin yung mga dokumento sa mesa. Tumango si Celestina. Salamat Mang Dolfo. Hayaan mo silang pumasok. This time, kilalanin nila kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. Pagdating ng van, naglabasan muli sina Trina at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ngayon, iba ang dalang aura ni Trina. Nakapustura siya, naka-blazer, at tila gusto talagang magpanggap na isang negosyante. "O guys, behave tayo ngayon ha," sabi niya habang humihikbi ng tawa. "Baka may impress na sa atin yung may-ari. Malay nyo, mabigyan pa tayo ng discount." Si Bianca ay nakangiti rin habang si Miko ay pagbukas ng pinto ng mansyon. Sinalubong sila ni Celestina. Ngayon ay naka-business attire. Isang eleganteng puting blouse, itim na palda at nakaayos ang buhok. Ang dating kalmadong babae kahapon ay ila ibang-iba ngayon. May kumpiyansa sa bawat kilos at lakas sa boses. "Magandang araw," wika niya. "Ako si Celestina Madera, ang may-ari ng mansyon na tinitingnan ninyo." Biglang natahimik ang lahat. Si Trina, na kanina pa nakangisi, ay natigilan. "Kayo po ang may-ari?" tanong niya. Halatang hindi makapaniwala. "Akala ko po, sekretary lang kayo." Ngumiti si Celestina, bahagyang tumango, ngunit may lalim sa mata. Madaling akalain kung sino ang mababa kapag suot niya ay simple, pero hindi laging ganoon ang totoo. Tahimik ang lahat habang naglalakad sila papasok sa conference room. Si Miko ay nakayuko lang, halatang nahihiya sa mga nangyari sa mga nakaraang araw. Sa kabilang dako, halatang nagpipigil si Trina ng kaba. Umupo sila sa mahabang mesa habang si Celestina ay kinuha ang ilang dokumento. "So, narinig ko gusto nyo pang pag-usapan ang bentahan ng bahay?" tanong niya. Hindi po talaga kami bibili ma'am," sagot ng ahente na halatang naiilang. "Pero gusto po nila sanang makita pa ulit. Baka raw maipost sa vlog nila. Gusto po nilang makita ulit yung paligid." Napatingin si Celestina sa kanila, pero hindi nagsalita. Sa halip, ngumiti lang at tumango. Ganoon ba? Sige, pero bago iyon, gusto ko munang magpasalamat sa oras ninyo. Hindi ko inakalang babalik kayo." Habang nag-uusap sila, pinagmamasdan ni Celestina ang bawat isa. Napansin niya si Miko na tahimik, tila nag-iisip ng malalim. Napansin din niya ang mga mata nitong umiwas sa kanya marahil sa hiya. "Ikaw," wika ni Celestina, tumingin kay Miko. "Parang ikaw lang ang hindi komportable sa ginagawa ng mga kasama mo." Nagulat si Miko. Pasensya na po ma'am. Hindi ko rin po gusto yung mga nangyari dati, pero hindi ko rin alam kung paano sila pipigilan." Tumango si Celestina. "Minsan hindi mo kailangang sumigaw para itama ang mali. Minsan, sapat na ang hindi ka sumama sa kanila." Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, siningit ni Trina. "Ang ganda po ng bahay ninyo ma'am. Ang laki, parang museo. Pero sayang po, walang masyadong kulay. Kung ako po ang bibili nito, papalitan ko tong mamalumang gamit." Napangiti si Celestina. Ganoon ba? Sa tingin mo, hindi bagay ang mga ito?" Tumango si Trina. "Opo ma'am, kasi po medyo luma na Wala nang dating sa panahon ngayon." Tumingin si Celestina sa kanya, ngunit hindi sa paraang mapanghamon, kundi sa paraang nagtuturo. Madalas kasi kung ano ang luma, yun ang may halaga. Ang mga bagong bagay, madaling palitan. Pero ang may kasaysayan, hindi mo basta-basta matutumbasan. Matapos ang ilang minuto, inalok ni Celestina na magmeryenda muna sila bago muling maglibot. "Halina kayo, magpahinga muna tayo sa dining area. May ipapatikim akong espesyal." Pagdating nila sa mahabang mesa, naghanda na ang mga kasambahay ng mainit na tsokolate at tinapay.
Tahimik silang lahat habang kumakain. Si Bianca ay nagtanong, "Ma'am, matagal na po ba kayong nakatira dito?" Tumango si Celestina. "Oo, matagal-tagal na rin. Dito ako lumaki. Dito ko natutunan kung gaano kahalaga ang respeto, hindi lang sa may kaya, kundi sa bawat taong nagtatrabaho ng tahimik." Napayuko si Bianca, tila natauhan. Habang nagmerienda sila, biglang pumasok si Cora, bitbit ang ilang baso ng tubig. Agad siyang nakilala ni Trina at binigyan ng mapanuyang ngiti. "Oh, ayan pala si Ate Maid. Kanina pa kita hinahanap. Kumusta? Mukhang busy ka pa rin ha?" Pero hindi siya pinansin ni Cora. Mahinahon lang na inilapag ang mga baso sa mesa. Napatingin si Celestina sa kanya, tapos kay Trina. "Alam mo, minsan kung sino pa ang walang sinabi, siya pa ang may pinakamaraming alam." Hindi na kumibo si Trina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang siya ang nasa maling lugar. Matapos ang merienda, tumayo si Celestina at nagsabing, "Sige, ipagpatuloy natin ang tour. Pero tandaan ninyo, bawat sulok ng bahay na to may kwento. At bawat kwento may aral." Tahimik na sumunod ang lahat. Si Miko ay nakaramdam ng paggalang, samantalang si Trina ay napipilitang umiti lang kahit may kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero habang naglalakad sila sa loob ng mansyon, ramdam niyang unti-unti siyang kinakain ng hiya. Ang dating matapang niyang boses ay tila nawala, at ang yabang niya ay unti-unting naputunaw sa bawat salitang binibitawan ni Celestina. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang pumasok ang isang tanong na noon pa niya iniiwasan. Bakit nga ba ako ganito? Ngunit bago pa siya makapag-isip, tumigil si Celestina sa harap nila at ngumiti. "Alam nyo," sabi niya, "madalas nakakalimutan ng tao na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa damit o sa sasakyan. Nakikita ito sa kung paano ka kumilos kahit walang nakakakita." Sa sandaling iyon, tahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa bawat isa sa kanila, lalo na kay Trina. Hindi niya alam, pero parang may tinamaan sa loob niya. Isang pakiramdam ng hiya at gising na matagal na niyang kailangan maramdaman. Matapos ang tour, inimbitahan ni Celestina ang grupo na manatili muna sa hardin para magpahinga. Malamig ang hangin at maaliwalas ang paligid, pero ramdam ng lahat ang bigat ng presensya ng babae. Hindi na ito katulad ng unang araw na inakala nilang simpleng tagapangasiwa lamang ng mansyon. Ang bawat kilos ni Celestina ay puno ng dignidad at autoridad, at tila bawat salita niya ay may bigat na hindi nila maikaila. Habang napaupo ang lahat sa mahabang mesa sa ilalim ng punong mangga, dumating si Cora. "Opo, tama po kayo, ma'am," sagot ni Trina na may halong sarkasmo. "Pero minsan kasi mahirap din magtiwala sa mga tao. Hindi mo alam kung totoo ba sila o nagpapanggap lang." Lumingon si Celestina sa kanya. Kalmado pa rin ang muka at numiti. "Tama pa rin doon. Pero madalas mas madaling makita kung sino ang totoo kapag dumating na ang pagkakataong subukin ng ugali." Nang marinig iyon, may biglang katahimikan sa paligid. Si Cora ay nakatayo sa di kalayuan. Nag-aayos ng mga paso ng halaman. Si Celestina naman ay umupo, kumuha ng baso ng juice at nagpatuloy. "Bago ako magpasya kung ipagpapatuloy ko ang pagbebenta ng bahay, gusto kong makilala ang mga taong pumapasok dito. Hindi lang bilang mga potensyal na buyer, kundi bilang mga tao. Ang mahalaga, marunong kang tumanggap kapag tinuruan ka." Habang papalabas na ang grupo ng mansyon, iba na ang pakiramdam nila. Hindi na ito basta bahay na gusto nilang paglaruan. Para kay Miko, isa itong paalala ng respeto. Para kay Bianca, aral ng kabutihan. At para kay Trina, ito ang simula ng isang pagbabago na hindi niya akalaing sisimulan ng isang babaeng akala niya ay simpleng maid lang. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ng tawag si Trina mula kay Celestina. Maayos at magalang ang tono nito sa kabilang linya. "Trina, kung wala kang gagawin ngayong linggo, gusto kong anyayahan kayong bumalik dito sa mansyon. May maliit akong salo-salo para sa mga bisitang naging mabuti sa mga tauhan ko," sabi ni Celestina.
Nagulat si Trina. Ngunit hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o kabahan. Sige po ma'am. Kasama ko po ulit sina Bianca at Miko. Kung ayos lang? Mas mabuti, sagot ni Celestina. Mas maganda kung sabay-sabay kayong darating. Nang araw ng paanyaya, maagang dumating ang grupo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba na sa kanila. Hindi na sila nag-ayos ng bonggang damit, wala nang mamahaling alahas o sapatos. Simple lang ang suot nila at halatang may paggalang na ang bawat kilos. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa gate ng mansyon, ramdam nila ang bigat ng nakaraang mga pangyayari. Si Trina ay tahimik lang, si Bianca ay tila may pag-aalala, at si Miko ay seryosong nakatingin sa malawak na hardin na dati ay pinagtawanan lang nila. Kaya hayaan niyo akong magtanong sa inyo ng isang bagay. Napatingin ang lahat sa kanya, sabay-sabay. Kung may isang pagkakataon kayo para itama ang isang maling ginawa niyo sa kapwa, gagawin niyo ba? Nagkatinginan sila. Si Bianca ay agad na sumagot. Siyempre po ma'am, tao lang naman tayo, nagkakamali. Si Miko ay tumango. Kung may pagkakataon, dapat po talagang itama. Si Trina naman ay natahimik. Sa halip, napatingin siya kay Cora na ngayon ay nagdadala ng tray ng mga tinapay. Habang inilalapag ito sa mesa, napansin ni Trina ang mga kamay nitong may kalyo at halatang sanay sa trabaho. Sandali niyang naalala ang sarili, ang mga pagkakataong minamaliit niya ang mga katulad nito, ang mga biro niyang akala niya ay nakakatawa pero nakakainsulto pala. Napalunok siya. May kakaibang ngiti sa labi ni Celestina. Hindi ng tagumpay, kundi ng pag-asa. Minsan, bulong niya, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa simpleng pagkilos. Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos nila ang gawain. Basang-basa ng pawis si Trina, pero halata sa mukha niya ang kakaibang ginhawang matagal na niyang hindi naramdaman. Lumapit si Celestina sa kanila. Salamat sa tulong ninyo, sabi niya. Ngayon, alam ko na kung sino sa inyo ang marunong pa ring magpakumbaba. Umingin siya kay Trina at sa pagkakataong iyon, hindi na ito umiwas. Ma'am, sabi ni Trina, salamat po. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ngayon ko lang naramdaman na kailangan kong baguhin ang sarili ko. Tumango si Celestina. Lahat tayo may panahon para matuto. Nagulat sila sa alok, pero wala silang nagawa kundi sumangayon. Si Miko ang unang tumayo at nagtanong, anong gusto niyo pong ipagawa, ma'am? Ngumiti si Celestina. Tulungan niyo si Cora mag-ayos ng mga paso. Simple lang yon. Habang si Cora ay nag-aayos ng mga halaman, lumapit si Miko at agad na nag-alok ng tulong. Ate, ako na po dyan, sabi niya habang kinukuha ang pala. Salamat iho, sagot ni Cora. Si Bianca ay sumunod din, nagwalis ng mga tuyong dahon. Ngunit si Trina ay nakatayo lang, hawak ang cellphone, hindi alam kung anong gagawin. Ano Trina? Tanong ni Celestina mula sa veranda. Baka gusto mong subukan din. Napilitan siyang tumango at lumapit kay Cora. Anong gusto niyo pong gawin ko? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Cora. Siguro po, sagot niya mahina. Depende sa tao. Tahimik lang si Celestina, ngunit tila alam na niya kung ano ang nasa isip ng dalaga. Minsan, aniya, hindi natin agad naiintindihan kung gaano kasakit ang isang biro o pang-asar kasi hindi natin yon nararanasan. Pero kapag ikaw na ang nilapastangan, saka mo mararamdaman kung gaano kalalim ang tama. Tumango si Miko, halatang natamaan din. Parang tama po kayo ma'am, sabi niya. May mga bagay na akala natin maliit, pero sa iba pala, mabigat, nagpatuloy si Celestina. Kaya ngayon, gusto kong anyayahan kayong tumulong muna rito sa hardin habang nag-uusap tayo. Maliit lang na bagay, pero gusto kong makita kung paano kayo makitungo sa mga taong iba ang estado sa buhay. Nagkatinginan ng grupo. Pagpasok nila, sinalubong sila ni Celestina. Suot ang simpleng bestida at ngiti sa labi. Magandang araw, sabi niya. Pasok kayo. Magandang panahon ngayon para mag-usap at magpasalamat. Ngayon lang nila napansin kung gaano kasimple ang kagandahan ng bahay. Hindi na nila ito tinitingnan bilang palamuti, kundi bilang tahanan. Sa loob,
nakahain ng ilang merienda at sa paligid ay abala ang mga tauhan. Kabilang doon si Cora na ngayon ay nakangipi sa kanila. Habang nagsasalo, nagsimula ang mga magaan na usapan. "Ma'am, salamat po ulit sa pagtanggap," sabi ni Miko. "Hindi na po namin akalain na iimbitahan niyo pa kami pagkatapos ng mga nangyari." Ngumiti si Celestina. "Lahat ng tao ay nagkakamali, Miko, pero hindi lahat marunong umamin at magbago. Ang mahalaga, natuto kayo. At mas mahalaga, marunong kayong bumalik." Tahimik lang si Trina habang nakikinig, ngunit ramdam niya ang kirot ng hiyat sa dibdib. Pagkatapos ng ilang minuto, inutusan ni Celestina si Cora na magdala ng ilang gamit sa mesa. Sa tray ay may mga plato, baso at isang maliit na tasa ng kape. "May ipapakita ako sa inyo," sabi ni Celestina. "Isipin niyo itong simpleng laro." Pinatayo niya sina Bianca at Trina. "Bibigyan ko kayo ng tigisang baso ng tubig. Ang kailangan nyo lang gawin ay dalhin ito mula rito hanggang sa dulo ng veranda. Pero huwag nyong ibababa o itatapon kahit isang patak." Nagkatinginan ang dalawa, nagdududa pero sumunod. Habang naglalakad, nagbibiruan pa sila, ngunit kalaunan ay naging seryoso. Mahirap palang dalhin ang baso ng tubig nang hindi natatapon kahit kaunti. Si Miko ay nagsabing, "Ma'am, ang ganda pong plano nyo. Sigurado kong maraming matutulungan yan." Mumiti si Celestina. "At gusto kong simulan yan sa tulong ninyo. Miko, may potensyal ka bilang coordinator. Bianca, gusto ko sanang mag-volunteer ka sa design at layout. Trina," tumigil siya sandali at tumingin sa dalaga. "Ikaw, gusto kong tulungan ako sa community outreach. Alam kong may kakayahan ka sa pakikisalamuha sa mga tao. Gamitin mo naman yon sa kabutihan." Hindi makapagsalita si Trina. Ngunit agad siyang napaluha. "Ma'am, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Pero gagawin ko po ang lahat para mapatunayan na nagbago na ako." Lumapit si Cora. Bit-bit ang bagong timpla ng kape at inabot ito kay Trina. "Para sa bagong simula," sabi niya. Tinanggap ito ni Trina ng may ngiti at sagot na, "Salamat ate. Hindi ko akalaing ikaw pa ang unang magbibigay sa akin ng pagkakataong matuto." Mula sa veranda, tanaw nila ang hardin na minsang naging simbolo ng kahihiyan para sa kanila, ngunit ngayon ay parang paalala ng pag-asa. Ang mga bulaklak ay nagsimulang mamukadkad at ang hangin ay tila mas malamig at maaliwalas kaysa dati. Sa sandaling iyon, tahimik lang silang lahat, ngunit ramdam ang isang uri ng kapayapaan na matagal nilang hindi naranasan. Sa likod ng lahat ng nangyari, alam nilang nagsisimula na ang isang bagong kabanata, hindi lamang sa buhay ni Celestina, kundi sa kanila rin na minsang hindi marunong rumespeto. Ngunit ngayon ay natutong yumuko at humingi ng tawad ng buong puso. Lumipas ang ilang linggo, mula nang ipahayag ni Celestina ang balak niyang gawing rest house ang mansyon. Unti-unting nagsimulang magbago ang takbo ng araw sa loob ng malawak na lupain. Ang dating tahimik at tila nakakatakot na lugar ay ngayon ay puno ng galaw, tawanan at amoy ng bagong pintura. Dumating ang mga trabahador, mga karpintero at ilang voluntaryo mula sa komunidad. Sa gitna ng lahat ng iyon, madalas makita si Trina nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, nakatali ang buhok at abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Hindi na siya ang babaeng sanay lang mag-utos. Siya na ngayon ang laging nakikihalubilo sa mga tao, nagtatanong kung may kailangan sila, at hindi nagdadalawang isip magpakintab ng sahig o maglinis ng mesa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa veranda, lumapit si Cora na may dalang 2 tasa ng kape. "Magpahinga ka muna, Hija," sabi nito. "Simula nang magsimula tong proyekto, halos araw-araw kang nandito." Umupo si Trina at ngumiti. "Ate, totoo po, pero masaya po akong tumulong. Dati kasi, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nagtatyaga sa ganitong trabaho. Pero ngayon,
Naiintindihan ko na, ang saya palang maramdaman na may silbi ka, kahit sa simpleng paraan. Napangiti si Cora at marahang tumango. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nakikita sa suot o pera. Nasa puso yon, at mukhang natagpuan muna yung sayang matagal mong hinahanap. Sa di kalayuan, nakamasid si Celestina. Tahimik lang niyang pinapanood si Trina habang tumutulong sa mga manggagawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita niya ang pagbabago ng dalaga. Noon, ito ang unang nanlait at nangutya sa mga taong katulad ni Cora. Pero ngayon, ito mismo ang unang nagtuturo ng respeto at malasakit sa mga kasama. Nang lapitan ni Celestina si Cora, mahina nitong sabi, "Mukhang nagbago na nga siya, ma'am. Hindi ko inasahan na siya pa ang magiging ganito kasipag." Ngumiti si Celestina. Lahat ng tao may kakayahang magbago, Cora. Kailangan lang minsan ng isang matinding karanasang magpapaalala kung saan sila dapat bumalik. Samantala, sa kabilang bahagi ng hardin, nag-uusap sina Miko at Bianca habang nag-aayos ng mga kahon ng gamit. "Hindi ko pa rin maisip, Bianca," sabi ni Miko, "kung paano natin nagawa yung mga ginawa natin dati. Parang nakakahiya talaga." Tumango si Bianca. "Ako rin. Noong una, akala ko okay lang ang manginsulto kasi biro lang naman. Pero ngayon, alam ko na ang biro na nakakasakit, hindi nakakatawa." Pareho silang natahimik sandali, tinitingnan ang mansyon na dati ay venue ng kanilang kayabangan. Bandang 3:00 ng hapon, dumating ang ilang bagong bisita. Mga estudyante at ilang residente ng barangay na gustong mag-volunteer. Habang inaasikaso sila ni Trina, biglang may isang lalaking pamilyar na boses na narinig sa gate. "Excuse me, Ma'am Trina, kami po yung grupo ng kabataan mula sa eskwelahan sa kabilang bayan." Lumingon siya at napangiti. Kayo pala yung tinutukoy ni Ma'am Celestina. "Sige, pasok kayo. Tuturuan ko kayo kung saan kayo pwedeng tumulong." Habang kinakausap niya ang mga kabataan, napansin niya ang sarili niyang tono, magalang, mahinahon at puno ng respeto. Isang bagay na dati ay hindi niya alam na kaya niyang gawin. Nang gabing iyon, habang nagkakainan ng lahat, nagpasalamat si Celestina sa kanilang kontribusyon. "Lahat kayo ay may ambag sa pagbabagong ito," sabi niya, "hindi lang sa bahay na ito, kundi sa bawat isa sa atin. Ang proyekto nating ito ay hindi lang para sa pahingahan. Isa itong paalala na walang maliit na tao at walang mababang trabaho." Nagsitahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salitang bumabagsak sa malamig na hangin. Sa mesa, naroon din si Trina na tila napapaisip habang nakatingin sa kandilang nasa gitna. Pagkatapos kumain, nilapitan siya ni Celestina. "Trina," sabi nito, "may gusto akong itanong kung sakali bang bibigyan kita ng mas malaking responsibilidad. Handa ka bang tanggapin?" Nagulat siya. "Anong klaseng responsibilidad po, ma'am?" "Gusto kong ikaw ang maging coordinator ng mga susunod na proyekto para sa mga kabataan. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga leksyong natutunan mo rito. Ang kababaang loob, respeto at malasakit." Nanlaki ang mga mata ni Trina. "Ako po? Baka hindi po ako karapat-dapat." Ngumiti si Celestina. "Trina, karapat-dapat ka dahil alam mo na kung paano ang maging mali at pinili mong itama yon. Mas mabuting guro ang taong dumaan sa pagkakamali kaysa sa taong hindi pa nasusubok." Lumipas ang mga araw at sinimulan ni Trina ang bagong tungkulin. Tuwing umaga, siya ang nangunguna sa pagsaayos ng mga gawain. Tinuruan niya ang mga kabataan na magtrabaho ng may dangal at magtulungan. Madalas din niyang ipaalala, hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuting tao. Ang kailangan mo lang ay marunong kang gumalang. Ang mga salitang hiyon ay tila sumasalamin sa mga aral na minsan ay itinuro sa kanya ni Celestina. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, napaupo si Trina sa lumang upuan sa veranda. Lumapit si Cora at nag-abot ng tasa ng kape. "Hindi mo alam kung gaano ako natutuwa sa'yo,"
Sabi nito, "Noong una, inakala kong isa ka lang sa mga taong dadaan at makatalimutan. Pero ngayon, parang ikaw pa ang magpapatuloy sa kabutihan dito." Ngumiti si Trina, may luha sa mata. "Ate, kung hindi dahil sa inyo at kay Ma'am Celestina, hindi ko matututunan to. Dati, puro ako panlabas na kagandahan at karangyaan. Pero ngayon, mas gusto kong maging maganda sa loob." Habang pinagmamasdan nila ang hardin sa ilalim ng ilaw ng buwan, dumaan si Celestina, tahimik lang, may ngiti sa labi. Sa anyang isip, alam niyang nagtagumpay siya hindi lamang sa pagpapanatili ng mansyon, kundi sa pagbabagong idinulot nito sa mga pusong minsang napuno ng kayabangan. Sa gabing iyon, habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanilang balat, malinaw sa kanilang lahat ang isang katotohanan. Ang tunay na ganda ng tao ay hindi kailanman nasusukat sa anyo o kayamanan, kundi sa kakayahan nitong matutong magpakumbaba, magpatawad at magmahal ng kapwa. Isang araw, habang abala si Trina sa pagtuturo sa mga kabataang voluntaryo, biglang dumating ang isang sasakyan sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na mukha, ang ahenteng dating nagdala sa kanila roon. Halatang naiilang ito habang lumalapit. May hawak na folder at nakayukom parang may dinadalang mabigat na balita. Agad siyang sinalubong ni Celestina, nakagagaling lang mula sa opisina. "Magandang hapon, ma'am," sabi ng ahente. "Pasensya na po kung biglaan. May gusto lang po akong ipaalam." Umiling si Celestina. "Ayos lang. Halika, mag-usap tayo sa loob." Napatingin si Trina mula sa di kalayuan, nagtataka kung ano ang pinag-uusapan nila. Sa loob ng sala, inilapag ng ahente ang folder sa mesa. "Ma'am, may dumating pong grupo kahapon. Gusto nilang bilhin muli ang mansyon. Malaki po ang alok, doble sa halagang nakasaad dati. Ang problema, sila po yung grupo ni Trina." Natahimik si Celestina, hindi makapaniwala sa narinig. "Sila?" tanong niya. "Pero bakit? Alam kong hindi na sila interesado sa pagbili." Napakamot ng ulo ang ahente. "Hindi ko rin po alam, ma'am. Pero sabi nila, gusto raw nilang ituloy dahil gusto nilang ayusin ang nangyari noon. Parang gusto nilang patunayan na kaya na nilang panghawakan ito ng may respeto." Ilang minuto ring natahimik si Celestina bago ngumiti ng banayad. "Ayokong ibenta ang bahay na ito. Pero gusto kong malaman kung anong motibo nila. Sabihin mo sa kanila, bumalik sila dito bukas. Ako na mismo ang kakausap." Pag-alis ng ahente, tumingin siya sa pintana kung saan naroon si Trina, nakangiting nagtuturo sa mga bata kung paano maglinis ng halaman. "Kung alam lang niya ang pinag-uusapan namin," bulong niya. Kinabukasan, dumating nga sina Bianca at Miko, kasama si Trina na halatang kinakabahan. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng parehong tanawin, ang mga lumang painting, ang mabangong amoy ng kape, at ang tahimik na presensya ni Celestina. "Magandang umaga," bati ni Celestina. "Narinig kong gusto niyo ulit pag-usapan ng mansyon." Nagkatinginan sila bago nagsalita si Bianca. "Ma'am, totoo po, pero hindi po namin ito gustong bilhin para sa sarili namin. Nais lang po namin na mag-ambag sa mga gastusin sa pagpapaayos ng rest house. Isa po itong paraan namin para maipakita na nagbago na kami." Tahimik lang si Celestina habang pinagmamasdan ang tatlo. "Hindi ko kailanmang inasahan na maririnig ko yan sa inyo, aniya. Pero sabihin niyo nga sa akin, ano ba talaga ang nagtulak sa inyo para gawin ito?" Si Miko ang unang sumagot. "Ma'am, noong na po, nahihiya lang kami sa mga ginawa namin dati. Pero nang makilala namin si Trina ngayon, nakita namin kung gaano na siya nagbago. Siya na po yung nagpapaalala sa amin na dapat kaming maging mabuti. Kaya gusto namin siyang samahan sa layunin ninyo." Napangiti si Celestina at tumingin kay Trina. "Ikaw pala ang dahilan." Si Trina ay hindi makatingin ng diretsyo. "Ma'am, hindi ko po sinasadya. Ayoko pong isipin niyo na ginamit ko sila. Gusto ko lang po talagang tumulong." Lumapit si Celestina at marahang tinapik ang kanyang balikat.
Hindi mo kailangang magpaliwanag, Trina. Nakikita ko naman kung gaano ka kaseryoso. At kung totoo man na gusto niyong tumulong, hindi ko tatanggihan yan. Pero may isang bagay lang akong gustong itanong bago ko tanggapin. Tumigil siya saglit at sa malumanay na tinig ay sinabi, handa ba kayong tanggapin ang mga konsekwensiya ng mga ginawa niyo noon? Hindi lahat ng pagbabago ay puro maganda. Minsan, may kailangang pagbayaran muna bago ka tuluyang makapagpatawad sa sarili mo. Nagkatinginan sila at halatang naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Celestina. Si Bianca ay agad na sumagot, handa po kami ma'am, kahit anong utos nyo gagawin namin. Si Trina naman ay tumango, may determinasyon sa mata. Handa po akong gawin ang lahat ma'am. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa mga taong nasaktan ko. Ngumiti si Celestina at tumango. Kung ganun, simula bukas, gusto kong kayo mismo ang manguna sa mga gawain dito. Hindi bilang bisita, kundi bilang mga taong gusto talagang tumulong. Walang espesyal na trato. Gagawin niyo ang ginagawa ng mga trabahador. Maglinis, magtanim, magpintura. Kung makayanan niyo yon ng may respeto, saka niyo masasabi na nagbago na talaga kayo. Kinabukasan, maaga silang dumating, nakasuot ng simpleng damit at may dalang gamit panglinis. Sa unang pagkakataon, nakita nilang hindi biro ang trabahong ginagawa ng mga tauhan ni Celestina. Mainit ang araw, mabigat ang bawat dalang pintura at semento, at madalas ay namumula na ang kanilang mga palad. Ngunit imbes magreklamo, mumiti lang sila at nagpatuloy. Si Miko ay tumulong mag-ayos ng mga sirang kahoy, si Bianca ay naglinis ng mga bintana, at si Trina ay tumulong magpintura ng bakod. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang respeto nila sa mga trabahador. Habang pinagmamasdan ni Celestina mula sa veranda, napangiti siya. Lumapit si Cora sa kanya, may dalang tray ng kape. Mukhang natututo na talaga sila, ma'am. Sabi ni Cora. Oo, sagot ni Celestina. Minsan, kailangan mo lang bigyan ng pagkakataon ang mga taong nagkamali. Hindi para pahirapan sila, kundi para maramdaman nila ang halaga ng bawat bagay na dati nilang pinagtatawanan. Sa pagtatapos ng linggo, tinawag ni Celestina ang tatlo. Ngayong nakita ko na kung paano kayo nagtrabaho, masasabi kong totoo ang sinasabi nyo. Hindi ko kailangan ng perang inaalok nyo. Ang kailangan ko ay tuloy-tuloy na kabutihan mula sa inyo. Kung gusto nyo talagang tumulong, gamitin nyo ang boses nyo para ipasa sa iba ang natutunan nyo rito. Tumango silang tatlo at sa mga mata ni Trina may luha ng kaluwagan. Ma'am, pangako po, hindi lang po namin babaguhin ang sarili namin. Tutulungan din naming magbago ang iba. Mumiti si Celestina. Kung ganoon, hindi na ako nagkamali sa inyo. Sa gabing iyon, habang papalubog ang araw at kumukulay ginto ang paligid, tumingin si Celestina sa hardin at bumulong. Ang kabutihan, kapag itinanim, tutubo talaga, kahit sa pusong minsang naging bato. Isang umaga, habang abala si Trina sa pagpipintura ng lumang gate ng mansyon, narinig niyang nag-uusap ang ilang kabataan sa may harapan. May hawak silang cellphone at tila nagvi-video. Ayan yung dating bastos sa mga maid, di ba? Bulong ng isa. Oo, siya yon. Pero ngayon, tumutulong na raw sa rest house ni Ma'am Celestina. Napayuko si Trina. Sanay na siya sa mga mapanuring mata, pero sa pagkakataong iyon, mas ramdam niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi na ito sakit na dulot ng hiya, kundi paalala kung gaano kalayo na ang kanyang narating mula sa pagkataong dating mapagmataas at walang malasakit. Lumapit si Bianca at iniabot sa kanya ang basang pamunas. Hayaan mo sila, Trina, sabi nito. Alam ng mga taong may puso kung ano na ang totoo. Yung mga nanonood lang, sila yung hindi pa nagigising. Tumango si Trina, sabay ngiti. Tama ka,
Dati ganyan din ako. Mahilig humusga, pero wala naman akong alam. Mula sa likod nila ay lumapit si Miko. Bitbit ang isang supot ng pandesal at mainit na kape. Kain muna kayo, baka mabagsak na kayo sa pagod. Hindi pa man natatapos tong proyekto, parang nabago na lahat ng ugali natin. Ano? Natatawang sagot ni Bianca. Oo nga, parang iba na tayo. Dati, puro cellphone at post lang ang inaatupag. Ngayon kahit walis, parang medalya. Nagtawanan silang tatlo habang nakaupo sa lilim ng puno. Sabay-sabay na nagkape at nagkwentuhan. Habang pinagmamasdan sila mula sa veranda, mumiti si Celestina. Nakakatuwang makita na nagbago talaga sila. Sabi niya kay Cora na nasa tabi niya. Noong una, akala ko puro salita lang ang paghingi nila ng tawad. Pero sa bawat araw pinapatunayan nilang totoo ang pagbabago. Tumango si Cora at sagot, hindi po lahat ng tao kayang harapin ang nakaraan nila. Pero yung tatlong yan, hindi na tumatakbo. Harapan nilang binabayaran yung mga pagkakamali nila. Napangiti si Celestina, at yan ang tunay na pagbabago. Hindi yung nagsasabi lang ng sorry, kundi yung gumagawa ng tama kahit walang nakapingin. Kinahapunan, dumating si Mang Dolfo, dala ang dyaryo. Ma'am, tingnan niyo po ito. May article tungkol sa mansyon ninyo. Binuklat ni Celestina ang pahina at nakita ang headline mula sa pagmamataas hanggang pagpapakumbaba, ang kwento ng Mansyon Madera. Nakalagay sa artikulo ang mga larawan ni Trina, Miko at Bianca habang naglilinis at si Celestina na nakangiti habang tinuturuan silang magtanim ng bulaklak. Nabasa niya ang mga linyang, ang dating pinagtatawanan ngayon ay inspirasyon. Ang mga kabataang minsang bastos at walang respeto, ngayon naging instrumento ng pagbabago sa komunidad. Tahimik siyang ngumiti. Hindi ko alam na napansin na pala ng media, sabi niya. Nang mabasa iyon ni Trina, halos maluha siya. Ma'am, kami po ba talaga yung pinag-uusapan dito? Grabe, parang panaginip. Sagot ni Celestina, oo, Trina, pero tandaan mo, hindi lahat ng papuri ay dapat tanggapin ng buo. Ang mas mahalaga, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang totoong pagbabago, sinusukat hindi sa palakpak ng iba, kundi sa tahimik mong konsensya. Tumango si Trina at sa unang pagkakataon, nakita ni Celestina sa mga mata niya ang ganap na kapanatagan. Wala na ang dating yabang o takot, kundi isang simpleng babae na natutong bumalik sa lupa. Habang lumalalim ang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Lahat ng nagtatrabaho ay nagtakbuhan sa loob ng mansyon. Ngunit sa gitna ng ulan, napansin ni Trina ang ilang kahon ng pintura sa labas na maaaring mabasa. Agad siyang bumalik upang ilipat ito sa lilim. Trina, sigaw ni Bianca, hayaan mo na yan, mababasa ka. Pero ngumiti lang siya at sumigaw pabalik. Hindi bale, mas mahalaga ito kaysa damit ko. Tuluyan siyang nabasa sa ulan. Nang makabalik siya sa veranda, nagtawanan ang lahat. Kung dati, hindi mo nga kayang hawakan yung walis. Biro ni Miko. Ngayon, kahit ulan, hindi mo na iniiwasan. Pagkatapos ng ulan, dumating ang isang kotse. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba, mukhang abogado. Magandang gabi po, sabi niya kay Celestina. Ako po ang kinatawan ng grupo ng mga negosyanteng gustong bilhin ulit ang mansyon. Nagulat ang lahat. Lumapit si Celestina, kalmado pero matatag. Pasensya na, pero hindi ko na ibebenta ang bahay na ito. Mas mahalaga sa akin ang layunin nito kaysa sa kahit magkano pang halaga. Ang lalaki ay sumubok mangumbinsi. Pero ma'am, milyon-milyon po ang alok namin. Maaari niyo pong ipayo muli ito sa mas malaking lupa. Ngumiti lang si Celestina. Hindi lahat ng bagay kayang sukatin sa pera. Ang bahay na ito ay naging saksi sa kasalanan, kababaang loob at pagbabago. Hindi ko ipagpapalit yon sa kahit anong halaga. Tahimik ang buong paligid matapos iyon. Si Trina na nakatayo sa likod ay napangiti. Ma'am, sabi niya, kung dati ako yung unang magtutulak na ibenta niyo ito, ngayon ako na yung unang magtatanggol dito. Natawa si Celestina at yan ang gusto kong marinig.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang sigurado, ang mga taong minsang naging dahilan ng hiya sa bahay na ito, sila rin ang nagbigay dito ng bagong dangal. Kinabukasan, kumalat ang video ng pagtanggi ni Celestina sa malaking alok. Marami ang humanga sa kanya at sa komento ng publiko, isa ang madalas lumabas. Ang kayabangan ay mabilis mabulok pero ang kababaang loob habang buhay. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang mga bisita sa mansyon, hindi para bumili o magpasikat, kundi para matuto. Si Trina at ang kanyang mga kaibigan ang nagiging gabay sa mga dumadayo. Tinuruan nila ang mga kabataan kung paano magbigay halaga sa bawat trabaho, maliit man o malaki. Isang gabi, habang nag-iikot si Celestina sa paligid, lumapit sa kanya si Cora. "Ma'am," sabi nito, "naaalala niyo ba nung unang beses na dumating sila rito? Kung gaano kalakas tumawa si Trina sa atin?" Tumawa si Celestina. "Oo, Cora, pero ngayon, siya na ang dahilan kung bakit natatawa ako. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tuwa." Sabay silang napatingin sa hardin kung saan naroon si Trina, abala sa pagtuturo ng mga batang maglinis ng paligid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Celestina ang sarili niyang kabataan sa dalaga. Isang pusong minsang napuno ng galit, ngunit natutong magmahal at magpatawad. Sa mga sandaling iyon, alam niyang tama ang lahat ng nangyari. Ang mansyon na minsang naging tahanan ng kayabangan, ngayon ay naging kanlungan ng kabutihan at bagong simula. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang natapos ang proyekto ng mansyon. Ang dating malungkot na lugar ay naging masigla at puno ng bagong buhay. Ang mga dingding na dati ay kupas na ay pininturahan na ng mga kabataan. Ang mga hardin ay punong-puno ng bulaklak at ang bawat sulok ay may halimuyak ng pagbabago. Ang rest house ay binuksan sa publiko, hindi bilang marangyang resort, kundi bilang tahanan ng mga taong gustong makahanap ng kapayapaan. Si Celestina ay abala sa pamamahala, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Si Trina at ang kanyang mga kaibigan ay tuluyang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na operasyon. Isang umaga, habang nagkakape si Celestina sa veranda, lumapit si Cora, dala ang mga ulat tungkol sa mga bisitang dumating. "Ma'am, puro magagandang feedback po mula sa mga bumibisita. Sabi nila, kakaiba raw ang pakiramdam dito, parang may pag-asang bumabalot sa paligid." Mumiti si Celestina. "Hindi ako magtataka, Cora. Ang bahay na ito ay binuhay ng mga taong minsan ay walang direksyon. Ang bawat tawa nila, bawat pawis at luha, yun ang nagbibigay ng buhay sa lugar na ito." Habang nag-uusap sila, nakita nila mula sa bintana si Trina na nag-aasikaso ng mga bisita. Nakasuot siya ng simpleng uniform na may logo ng rest house, Madeira Haven. Kalmado siyang nakikipag-usap, tinutulungan ng isang matandang mag-asawa na nag-check-in. Habang pinapanood siya ni Celestina, hindi niya maiwasang mapangiti. Kung noon ay ipinagmamalaki niya ang mga bagay na panlabas, ngayon ipinagmamalaki na niya ang kabutihang nasa loob niya. Nang matapos ang trabaho, dumiretso si Trina sa opisina ni Celestina. "Ma'am," sabi niya, "may gusto po sana akong sabihin. Nais ko pong magpasalamat. Hindi lang po dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon, kundi dahil tinuruan niyo akong maging totoo sa sarili ko. Dati po, iniisip ko na ang kababaang loob ay para lang sa mga mahihina. Pero ngayon, alam kong ito ang pinakamatinting lakas ng tao." Ngumiti si Celestina at hinaplos ang balikat ng dalaga. "Trina, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil ipinakita mo na kahit gaano kabigat ang pagkakamali ng isang tao, may kaayahan pa rin siyang bumangon at magbago." Sa labas ng opisina, nadatnan ni Trina sina Bianca at Miko na nag-aayos ng mga kagamitan sa function hall. "Uy, Trina," tawag ni Bianca. "Dumating yung grupo ng mga estudyanteng gusto mong kausapin."
Galing sila sa universidad sa Maynila. Gusto raw nilang marinig yung kwento mo. Napahinga si Trina ng malalim. Hala, kinakabahan ako. Paano kung magkamali ako ng sabihin? Natawa si Miko. Huwag kang kabahan. Sabihin mo lang kung ano talaga. Hindi mo kailangang magpanggap. Sa totoo nga lang, mas makikinig sila sa taong may tunay na karanasan. Ilang minuto ang lumipas. Nasa harap na si Trina ng grupo ng mga estudyante. Tahimik silang lahat habang nagsisimula siyang magsalita. Nung una akong nakapasok dito, hindi ako karapat-dapat. Isa akong taong puno ng yabang. Akala ko, kapag may pera at maganda ang suot mo, mas mataas ka na sa iba. Pero isang araw, may babaeng nagpatunaw ng kapal ng mukha ko. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako pinahiya. Inakitaan niya ako ng kabutihang hindi ko kailanman nakita noon. At doon ko na-realize, ang tunay na tao ay yung marunong rumispeto, kahit sa mga taong hindi niya kakilala. Habang nagsasalita siya, napansin niya si Celestina sa likod ng mga estudyante. Tahimik na nakikinig, may ngiti sa labit. Dito ko natutunang ang kababaang loob ay hindi pagbagsak ng dangal, kundi pagpili na maging mabuti kahit minsan ay masakit. Kung may mga taong ginamit ko noon para lang mapatawa ang iba, ngayon ginagawa ko na ang lahat para makatulong. Kasi sa totoo lang, walang mas masarap sa pakiramdam kaysa malaman mong may taong ngumiti dahil sa simpleng kabutihang ginawa mo. Pagkatapos ng talumpati, nagsipag palakpakan ang mga estudyante. Lumapit ang isa at nagsabi, "Miss Trina, ang ganda po ng kwento nyo. Para po kayong buhay na aral." Napaluha si Trina sa tuwa. "Salamat," sagot niya. "Sana dalhin nyo rin yan sa sarili nyo. Huwag kayong matakot magkamali, pero siguraduhin nyong matuto sa bawat pagkakamali." Kinagabihan habang tahimik ang paligid, nagkita sina Trina at Celestina sa veranda. "Ma'am," sabi ni Trina, "alam nyo, habang nagsasalita ako kanina, parang bumalik lahat ng alaala ng kahihiyan ko noon. Pero iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ako nahihiya sa mga nangyari. Para bang proud ako kasi kung hindi ko pinagdaanan yun, hindi ako magiging ganito." Tumango si Celestina. "Tama ka, minsan kailangan muna nating masaktan para maintindihan ang halaga ng kabutihan. Ang mga sugat na yan din ang magpapatunay kung gaano kalalim ang natutunan mo." Pag-uwi ni Trina, nadaanan niya ang hardin na dati ay pinagtawanan lang niya. Ngayon, siya mismo ang nagtatanim doon. Hinaplos niya ang mga bulaklak at napangiti. "Buti na lang, hindi ako sumuko," mahina niyang bulong. "Buti na lang, may mga taong hindi rin sumuko sa akin." Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Celestina sa lumang upuan ni Don Madera, ang kanyang yumaong ama. Habang pinagmamasdan niya si Trina mula sa bintana, nagsalita siya ng mahina. "Tama ka, Papa. Ang tunay na pamana ay hindi pera o bahay. Ang tunay na pamana ay kabutihang naiiwan sa puso ng ibang tao." Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kasiyahan na sa wakas. Natupad na niya ang layunin ng kanilang tahanan, ang magturo ng kabutihan sa mga taong minsang naligaw ng landas. Sa katahimikan ng gabi, maririnig ang mahinang hangin na humahaplos sa mga pader ng mansyon. Sa bawat sulok nito ay may bakas ng mga aral at sa bawat halakhak na bumabalik ay may kasamang pag-asa. Sa oras na iyon, malinaw sa lahat ng naroroon. Ang mansyon ay hindi na simbolo ng kayamanan, kundi ng pag-ibig, kababaang loob at kapatawaran. At sa gitna ng lahat, isang simpleng babae na minsang tinawag na bastos ang ngayoy naging inspirasyon ng mga tao. Makalipas ang ilang buwan, patuloy na naging matagumpay ang rest house ni Celestina. Dumadami ang mga taong bumibisita, hindi lang para magpahinga, kundi para maranasan ang kakaibang kapayapaang dala ng lugar. Sa bawat sulok ng mansyon,
Makikita ang mga kwento ng pagbabago, mga larawan ng mga dating bisita na ngayon nagbabalik bilang mga voluntaryo, mga pamilyang nagkakasundo at mga kabataang natutong magpatawad. Ngunit higit sa lahat, nakaukit sa mga mata ng mga taong nagtatrabaho roon ang liwanag ng kabutihang natutunan nila. Isa na roon si Trina, na ngayon ay itinuturing na kanang kamay ni Celestina. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga papeles sa opisina, kumatok si Cora. "Ma'am Trina," sabi nito, "may mga bagong bisita po sa labas. Gusto raw nilang makausap si Ma'am Celestina." Tumango si Trina. "Sige, papasukin mo sila sa veranda. Susunod kami." Paglabas niya ng opisina, nakita niya ang dalawang pamilyar na muka, ang mga dating kaklase niyang minsang sumabay sa kanyang kayabangan noon. Nakasuot pa rin ng mamahaling damit, may hawak na cellphone at halatang hindi nagbago ang ugali. "Trina," sabi ng isa, si Janine na may halong pangungutya sa tono. "Ikaw ba yan? Ikaw na talaga yung manager dito? Grabe, hindi ako makapaniwala. Dati ikaw ang laging naka-heels at designer bag, tapos na yun parang staff ka lang." Ngumiti si Trina, kalmado at may dignidad. "Oo, ako nga. At oo rin, masaya akong maging staff dito. Ang dami kong natutunan sa mga taong minsan kong minamaliit." Napatawa si Janine. "Grabe ka talaga, Trina. Sayang, ang ganda mo pa naman. Dati, ikaw ang pinakamaganda sa atin. Ngayon, parang masyado ka ng simple." Sumingit ang isa pa nilang dating kakilala, si Alisa. "Hayaan mo na siya, Janine. Baka mayaman na yung amo niya, kaya nagpapakamabait." Bago pa man makasagot si Trina, lumabas si Celestina. Nakangiti ito, suot ang simpleng damit, ngunit halatang may karisma at respeto ang bawat kilos. "Magandang umaga," bati niya. "Ako si Celestina Madera, ang may-ari ng rest house na ito." Kayo po siguro ang mga kaibigan ni Trina. Agad silang napayuko at nagkatinginan. Opo ma'am. Classmates lang po kami noon. Dinalaw lang namin siya." Tumango si Celestina at ngumiti. "Mabuti naman, masaya akong makita kayong magkakasama muli. Halina, maupo muna kayo." Habang nag-uusap, hindi mapakali sina Janine. Hindi nila akalain ang babaeng tinitingnan nila bilang amo ni Trina ay siyang taong minsan nilang pinagtawanan sa unang pagbisita nila sa mansyon noon. Hindi nila alam na ito rin pala ang babaeng nagbigay ng aral kay Trina. "Ang ganda po ng lugar niyo, ma'am," sabi ni Alisa. "Parang napakakalma. Siguro po madali lang to patakbuhin kasi may mga trabahador naman." Ngumiti si Celestina. "Madaling sabihin, pero mahirap gawin kung wala kang tiwala sa mga tao mo. Ang sekreto sa maayos na lugar ay hindi pera o ganda ng gusali, kundi pagkakaisa." Tahimik lang si Trina habang nakikinig, ngunit nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng dati niyang sarili. Ang pagiging mapagmataas, ang ugaling ayaw makinig, at ang sakit ng mga panahong iyon. Ngayon, habang pinagmamasdan niya sina Janine, na tila walang natutunan sa buhay, napagtanto niyang malayo na ang narating niya. Hindi na siya galit, hindi rin siya gustong magmalaki. Ang gusto lang niya ay ipakita na may halaga ang kababaang loob. Pagkatapos ng merienda, nagpaalam na sina Janine at Alisa. Bago sila umalis, lumapit si Janine kay Trina. "Trina, tanong ko lang, hindi mo ba namimiss yung dati? Yung glamour, party, mga mamahaling gamit?" Tumitig si Trina sa kanya at ngumiti. "Alam mo, Janine, nung una akala ko hindi ako mabubuhay nang wala yun. Pero ngayon, mas masaya ako. Kasi nung panahong may lahat ako, wala akong kapayapaan. Pero ngayong simple lang, ang gaan ng pakiramdam. Marunong na akong makontento." Pag-alis ng mga bisita, lumapit si Celestina kay Trina. "Kumusta ang pakiramdam?" tanong niya. Napangiti si Trina. "Hindi ko po alam kung bakit, ma'am, pero parang ako yung nakalaya. Noon lagi kong iniisip kung ano ang sasabihin ng tao. Pero ngayon, wala na akong pakialam, basta alam kong ginagawa ko ang tama." Tumango si Celestina. "Iyan ang tunay na paglaya, Trina. Hindi sa pera o posisyon, kundi sa pagbitaw sa mga bagay na hindi mo kontrolado.
ang paggalang sa sarili mo ay hindi mo makukuha sa panlabas na ganda. Makukuha mo yan kapag marunong kang magmahal ng totoo. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Trina sa hardin, dumating si Miko, may dalang 2 tasa ng kape. Narinig ko yung nangyari kanina. Sabi niya habang inaabot ang tasa. Hindi ko alam kung paano mo napigilang sagutin sila ng pabalang. Natawa si Trina. Kung dati yon, baka sinabunutan ko na sila. Pero ngayon, ewan ko. Parang naawa ako sa kanila. Siguro kasi nakikita ko yung dati kong sarili sa kanila. Laging mayabang, laging galit. Napangiti si Miko. Ang layo mo na talaga sa dati. Alam mo Trina, kung may taong karapat dapat magsalita tungkol sa pagbabago, ikaw yon. Tumingala si Trina at tinanaw ang mga bituin. Hindi ko akalaing darating yung araw na masasabi kong mas masarap mabuhay ng may respeto kaysa mayabang. Ang dati kong mundo, puro inggit at kompetisyon. Dito ko lang naramdaman na may halaga pala ako kahit hindi ako maganda, mayaman o sikat. Mula sa veranda, pinapanood sila ni Celestina at Cora. Tingnan mo Cora, sabi ni Celestina. Ganyan ko gustong makita ang mga taong dumadaan sa bahay na ito. Marunong matuto, marunong magpakumbaba, at marunong magpatawad. Tumango si Cora, may luha sa mata. Ma'am, parang kayo lang din noon, ibang-iba rin kayo dati. Tumawa si Celestina. Lahat tayo dumadaan sa yugto ng pagiging marupok, Cora. Pero ang mahalaga, may tumutulong sa atin para tumayo. At kung minsan, tayo rin ang gagabay sa iba para bumangon. Habang pinagmamasdan nila si Trina, napuno ng kaligayahan ang puso ni Celestina. Ang dating bastos na dalagang minamaliit ang mga katulong ay isa na ngayong babaeng ginagalang ng mga tao. Sa katahimikan ng gabi, tila nagsalita ang hangin. Isang paalala na walang sino man ang walang pag-asa magbago. Basta't may puso at tapang na tanggapin ang naparaan. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo pang naging abala si Trina sa pamamalakad ng rest house. Sa bawat araw na dumaraan, ila mas lumalalim ang tiwala ni Celestina sa kanya. Madalas na itong umaalis para sa mga business meeting at charity events, kaya si Trina na ang naiiwan upang pangasiwaan ang mga gawain sa mansyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan at dedikasyon, nananatiling mapagkumbaba si Trina. Hindi siya nagbago ng ugali kahit pa marami na ang humahanga sa kanya. Sa halip, mas lalo pa niyang pinaghusayan ang pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga trabahador at voluntaryo. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa hardin, lumapit si Cora na may dalang sulat. Trina, sabi nito, galing kay Ma'am Celestina to. Nasa Maynila siya ngayon para sa isang conference. Pero sabi niya, basahin mo agad. Binuksan ni Trina ang sobre at nabasa ang mga salitang nakasulat sa maayos na sulat kamay ni Celestina. Trina, ikaw muna ang bahala sa lahat habang wala ako. May darating na grupo ng mga bisita mula sa lokal na pamahalaan. Nais nilang makita kung paano natin pinapatakbo ang Madera Haven. Ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na layunin ng lugar na ito, ang pag-asa at kababaang loob. Napangiti si Trina matapos basahin ang liham. Sige, Ate Cora, sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Kinabukasan, dumating ang mga opisyal na binanggit ni Celestina. May kasamang media at ilang kinatawa ng mga organisasyong pangkomunidad. Habang naglilibot sila sa mansyon, maayos na ipinaliwanag ni Trina ang kasaysayan ng lugar, kung paano ito dating tahanan ng kayabangan at ngayon ay simbolo na ng kabutihan. Habang nagsasalita siya, napansin ng lahat ang almadong tono at kumpiyansa sa kanyang boses. Wala ni bahid ng pagmamataas. Isa sa mga bisita ang napangiti at nagsabing, ang ganda ng mensahe ninyo, Miss Trina. Damdam namin na hindi lang kayo nagtatrabaho rito. Parang bahagi na kayo ng bahay na ito. Pagkatapos ng tour, lumapit sa kanya ang isang babae mula sa grupo ng media. Miss Trina, gusto ka naming ma-interview para sa feature article tungkol sa mga kababaihang nagbago ng buhay. Maaari ka ba naming makapanayam? Sandali siyang natahimik. Ako po, hindi po ako sanay sa ganun.
Ngunit pinilit siya ni Cora. Trina, tanggapin mo na. Ibahagi mo ang kwento mo. Malay mo, may matulungan kang tao sa pakikinig. Sa wakas, pumayag siya. Kinabukasan, isinagawa ang panayam. Sa harap ng kamera, nakaupo siya sa veranda. Simple ang ayos at mahinahong ang ngiti. Miss Trina, tanong ng reporter, narinig namin na dati kayong bahagi ng mga taong nagpakita ng kawalang galang sa may-ari ng bahay na ito. Paano niyo po napagdaanan ang ganitong malaking pagbabago? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ang totoo, hindi madali. Dumaan ako sa hiya, sa guilt at sa takot na baka hindi na ako mapatawad. Pero may isang taong naniwala sa akin kahit ako mismo hindi na naniniwala sa sarili ko. Doon ko naintindihan na minsan hindi mo kailangang baguhin ang mundo agad. Kailangan mo lang baguhin ang sarili mo. At ang pagbabago ng mundo ay kusang susunod. Tahimik ang paligid matapos ang kanyang sagot. Kita sa mga mukha ng mga staff at bisita ang paghanga. Kung ganun, tanong muli ng reporter, ano ang mensahe mo sa mga taong dumaan din sa mga pagkakamaling katulad ng sayo? Ngumiti si Trina at sumagot, huwag kayong matakot humingi ng tawad. Huwag kayong matakot magpakumbaba. Ang taong bumababa ay hindi talunan. Siya ang tunay na matatag kasi kaya niyang harapin ang sarili niyang pagkakamali at ayusin ito. Lumipas ang ilang araw at inilatala ang panayam sa pahayagan at social media. Agad itong kumalat. Maraming taong naantig sa kwento ni Trina. Maraming nagsabing inspirasyon siya at marami rin ang nagsimulang bumisita sa Madera Haven para personal na makita ang lugar at maranasan ang kapayapaang dala nito. Hindi nagtagal, nakatanggap ng mensahe si Celestina mula sa ibang rehiyon na nais gayahin ang kanilang proyekto. Trina, sabi ni Celestina nang makabalik siya, ang ginawa mo ay higit pa sa inaasahan ko. Tang simpleng rest house natin, naging inspirasyon ng maraming tao. Tumango si Trina, nangingilid ang luha. Ma'am, ginawa ko lang po kung ano ang itinuro niyo sa akin. Kinagabihan, nagdaos sila ng simpleng salusalo kasama ang mga staff at mga voluntaryo. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa mga taong natulungan nila. Naalala niyo yung bata dati na palaging mag-isa sa kanto? Sabi ni Bianca. Ngayon, volunteer na siya rito. Tumawa si Miko. At yung matandang dating nagtitinda ng tinapay sa labas, siya na ang tagabantay ng hardin. Nagtawanan silang lahat, puno ng kasiyahan at pag-asa. Pagkatapos ng salusalo, naglakad si Trina sa labas. Tahimik ang gabi at ang hangin ay malamig. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, tumingin siya sa mga bulaklak na dati ay pinagtawanan lang niya. Ngayon, sila ang paalala ng bawat hakbang ng kanyang pagbabago. Dumating si Celestina at lumapit sa kanya. Ang ganda ng gabi, hindi ba? Sabi nito. Oo po, ma'am, sagot ni Trina. Ang tahimik, parang lahat ng sakit unti-unti nang nawawala. Ngumiti si Celestina at pinitigan siya. Trina, sa totoo lang, hindi lang ikaw ang nagbago. Lahat ng taong dumating dito, pati ako. Natutunan kong minsan, kailangan mo lang magtiwala sa kabutihan ng tao. Natutunan ko rin na ang pagpapatawad, kapag ibinigay mo ng buong puso, babalik sa iyo bilang kapayapaan. Napaluha si Trina. Salamat po sa lahat. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ako ngayon kung hindi dahil sa inyo. Tumingala si Celestina sa langit. Trina, tandaan mo ito. Lahat tayo may kakayahang magbago. Pero iilan lang ang marunong tumanggap ng leksyon at gamitin yon para magturo ng kabutihan. Isa ka sa mga yon. Tahimik lang si Trina, pero sa loob niya, ramdam niyang tama ang mga salitang iyon. Sa gabing iyon, habang nakatayo silang dalawa sa gitna ng hardin, dama nila ang kapayapaang matagal nilang hinintay. Isang uri ng katahimikan na galing sa pusong marunong magpatawad, magpakumbaba at magmahal ng totoo. Makalipas ang halos 1 taon, ang Madera Haven ay tuluyan ng naging kilalang lugar hindi lang sa bayan kundi sa buong probinsya. Hindi na lamang ito rest house.
kundi naging simbolo ng pagbabago at inspirasyon. Sa bawat linggo, may mga bagong mukha na dumadating, mga taong gustong magpahinga, magmuni-muni o matutong magpakumbaba sa tahimik na kapaligiran ng mansyon. Si Trina, na minsang naglakad sa mga pasilyong iyon bilang taong puno ng kayabangan, ngayon ay ginagalang at tinitingala ng lahat. Ang mga trabahador, mga bisita at maging ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay humahanga sa kanyang dedikasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling simple si Trina. Hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nagsimula. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa hardin, lumapit si Cora na may dalang maliit na kahon. "Trina," sabi nito, "ito raw ang iniwan ni Ma'am Celestina bago siya umalis kahapon. Sabi niya, huwag mong bubuksan hanggang hindi mo nararamdaman na handa ka na." Napakunot ang noo ni Trina. "Handa saan?" tanong niya. Umiling si Cora at ngumiti lang. "Ang kailangan mong tuklasin." Nagtataka man, inantala muna ni Trina ang pagbubukas ng kahon. Sa halip, tumuloy siya sa mga gawaing ng araw. Dumating ang isang malaking grupo ng mga bisita mula sa Maynila. Mga estudyanteng gustong mag-volunteer at matutunan ang mga aral ng Madera Haven. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, bigla niyang naisip ang sarili niya noon. "Alam niyo," sabi niya sa mga kabataan, "nung una akong napunta rito, hindi ako naniniwala sa salitang kababaang loob. Akala ko, kapag yumuko ka, talo ka. Pero mali pala ako. Kasi sa bawat pagyuko mo, natututo kang makita ang mga bagay na hindi mo napapansin nung nakatayo ka pa sa taas." Tahimik ang grupo, halatang natamaan sa sinabi niya. Matapos ang aktibidad, naupo si Trina sa veranda. Habang pinagmamasdan ang mga punong dati ay iniiwasan pa niyang hawakan, napaisip siya sa sinabi ni Celestina noon na balang araw siya rin ay magiging inspirasyon ng iba. Habang nilalaro niya sa kamay ang maliit na kahon, naramdaman niyang panahon na para malaman kung ano ang laman nito. Dahan-dahan niyang binuksan at sa loob ay may isang liham at isang susi. Binasa niya ang sulat. "Trina, kung nababasa mo ito, ibig sabihin natutunan mo nang mahalin hindi lang ibang tao kundi ang sarili mo. Ang susi na nasa kahon ay para sa maliit na opisina sa likod ng mansyon. Gusto kong ikaw na ang mga siwa roon. Iyan ay magiging opisina mo bilang bagong tagapamahala ng Madera Haven. Nakita ko sa iyo ang puso at tapang ng isang tunay na pinuno. Huwag mong kalimutang manatiling mapagpakumbaba, sapagkat doon nakaugat ang tunay na danggal." Napaiyak si Trina habang binabasa ang liham. Hindi siya makapaniwalang pinagkatiwalaan na siya ni Celestina ng buong pamamahala sa lugar. Agad siyang tumayo at pumunta sa opisina na tinutukoy sa liham. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang maliit ngunit maaliwalas na silid. Sa loob ay may mesa, ilang aklat, mga lumang larawan ni Celestina at isang frame na may nakasulat. "Ang Madera Haven ay hindi gusali. Isa itong puso at ang puso nito ay ikaw." Sa mga sumunod na araw, mas naging abala si Trina. Siya na ang nag-aasikaso sa mga programa para sa mga bisita, mga seminar tungkol sa kabutihang asal, at mga workshop sa kabataan. Tinulungan siya ni Miko at Bianca na ngayon ay parehong aktibong volunteer. "Grabe Trina," sabi ni Bianca isang hapon habang nag-aayos sila ng mga dokumento. "Kung iisipin mo, dati halos mapahiya tayo sa lugar na to. Ngayon, dito na tayo nakahanap ng tunay na tahanan." Mumiti si Trina. Siguro kasi ito talaga yung para sa atin. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong baguhin ang kwento nila. Kaya habang nandito tayo, gawin nating tama. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik si Celestina mula sa Maynila. Nang makita niya kung gaano kaayos ang lahat, hindi niya mapigilang mapangiti.
Hindi ko alam kung may magagawa pa ako rito, Trina. Sabi niya habang naglalakad sila sa harbin. Mukhang ikaw na talaga ang dapat mamahala. Napatawa si Trina. Ma'am, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko mararating to. Umiling si Celestina. Hindi, Trina. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ring mararamdaman ang ganitong klasing kapayapaan. Pareho tayong natuto sa isa't isa. Sa gabi ng kanilang anibersaryo, nagdao sila ng simpleng pagtitipon. Dumalo ang mga dating trabahador, mga residente ng bayan, at maging ang mga taong minsang tumuliksa sa kanila. Habang nagsasalita si Celestina sa harap ng lahat, pinasalamatan niya si Trina. Noong una kong nakilala si Trina, isa siyang dalagang galit sa mundo. Pero ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng tahanang ito. Isang patunay na ang mga taong nagkamali, sila rin ang may kakayahang magtuwid. Ang pagbabago ay hindi milagro. Isa itong desisyon at pinili ni Trina ang tama. Nagpalakpakan ang lahat at halos maiyak si Trina sa tuwa. Matapos ang programa, lumapit sa kanya ang isang batang babae. Ate Trina, sabi nito, pwede po ba akong magtrabaho dito paglaki ko? Napangiti si Trina at yumuko. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Kasi po, gusto kong maging mabait katulad nyo. Sabi ni Mama, dati raw bastos kayo, pero ngayon mabait na. Tumawa si Trina, bahagyang napaluha. Tamang mama mo, dati hindi ako mabuting tao, pero alam mo ang kagandahan ng buhay. Binibigyan tayo ng pagkakataong itama ang mali, at pag dumating ang panahon, ikaw din, siguradong makakagawa ng mabuting bagay. Habang unti-unting nauubos ang mga tao sa paligid at tahimik nang nagliliwanag ang mga parol sa hardin, naglakad si Trina papunta sa veranda. Dumating si Celestina, bit-bit ang 2 tasa ng kape. Isa para sa bagong tagapamahala, sabi nito sabay abot ng tasa. Ngumiti si Trina at tinanggap iyon. Ma'am, kung tatanungin niyo ako noon kung saan ko nakikita ang sarili ko, hindi ko kailanmang iisiping dito ako mapupunta. Pero ngayon, wala na akong ibang gustong gawin kundi ituloy ang sinimulan niyo. Tumingin si Celestina sa kanya, may bahid ng pagmamalaki sa mata. Hindi mo na kailangang ituloy ang sinimulan ko, Trina. Kasi sa totoo lang, sinimulan mo na ang bago. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mansyon, naramdaman ni Trina na tuluyan na siyang naging bahagi ng tahanang minsan niyang tinrato ng may pangmamaliit. At sa bawat pag-ihip ng hangin, para bang binubulong ng mundo sa kanya ang katotohanang matagal na niyang tinatanggap na minsan ang mga taong minsang nakasakit, sila rin ang nagiging dahilan kung bakit gumaganda ang kwento ng iba.